First of all, gusto ko lang sabihin sa tao na wala na talaga akong tiwala sa Geely Philippines. Akala ko all this time habang nagko-communicate ako with Geely Philippines, akala ko okay tayo, akala ko nagkakaroon tayo ng cooperation, akala ko professional tayo. Pero all this time pala guys, lahat pala ng pinag-uusapan namin is napapublicize pala sa ibang tao. So alam niyo naman siguro guys yung nangyari sa aking issue, diba? Sobrang kahit sinong customer guys may inis. And bakit ako nag-post sa social media? Number one, for the reason na hindi nila ako pinapansin, hindi nila ako nire-replyan. And ngayon nag-viral na tayo, dito lang tayo napansin. And I'm pretty sure sobrang dami pa diyang katulad ko na may issue with their casa na hindi napapansin. And right now, baka napapansin na sila. So sige, bibigyan ko kayo ng update kung anong nangyari at bakit wala na akong tiwala sa Geely at bakit hindi ka na dapat magtiwala sa Geely kahit kailanman. Number one, I have been very cooperative sa kanila since kahapon nung tumawag sila sa akin. Ex-Gap ang mismo tumawag sa akin or yung mismo Geely Philippines, which is the official distributor, 80% shareholder ng Geely Philippines. So being professional, nakikipag-cooperate ako sa kanila. Sabi daw nila sa akin magmi-meeting daw sila today at i-update daw nila kung ano naiisip nilang resolution today. So basically, 2 times nagtumawag ngayong araw si Geely Philippines sa akin. Yung first is sabi niya na nag-uusap na daw sila. Tapos yung second is yung resolution nila na kumbaga ino-offer nila sa akin. So ang offer nila sa akin is number 1, ready na daw yung parts at meron daw 2 special engineer nila akong tawagin, which is I don't know kung pinapa-sweet words mo lang ako. And then bibigyan daw nila ako ng free interior and exterior detailing. Tapos bibigyan daw nila ako ng free PMS. And then babayaran din daw nila yung ginastos kong towing services nung tinow yung kotse ko, nung tumirik yung kotse ko last time. So ako ito lang logically with all the damages, with all the hassle, with all the stress na dinulot sa akin, yun lang ba yung offer niya sa akin? Kaya nag-decide ako nung time na sabi ko, I need to talk to my lawyer first kung ano yung pwede ko maging decision. Kaya basically, wala kami naging concrete na usapan. Wala kami naging concrete na decision o wala kami naging concrete na agreement. That's why, hindi ako nagpo-provide muna ng update kasi alam kong hindi tama na mag-provide ng update sa public without, kumbaga na 100% na tama yung update na ipoprovide mo. And etong Geely Martes na to, basically lahat ng kinuwento ko sa inyo guys, ayan yung mga sinabi niya. So yan, pwede nyo basahin, pwede nyo muna i-post. Pwede nyo muna i-post, ayan. And then eto pa yung kasunod niya kasi medyo mahaba. So ayan, nagigina yun ng traction, kakapost lang niya. So ang point ko dito, napaka-unprofessional nyo Geely Philippines. Bakit umaabot sa mga tao na ganito na number 1, hindi ko kilala. Second, syempre, being me, no, na customer ninyo, na nagkaroon na ng problema na stress na. Ngayon parang medyo natatakot ako ngayon lumabas na baka may mga taong nag-aabang or nagagalit na sa akin dyan. Baka may mga, I don't know, hindi ko rin ma-explain yung nararamdaman ko right now. Wala akong magawa. As in, hindi ko rin alam kung paano ko kakausapin tomorrow pag tumawag kayo sa akin. Hindi ko rin alam kung paano magiging enough, no, yung pagbawi nyo sa akin. Kung ganun lang yung gagawin ninyo sa akin. So yun. Kayo ba guys, ano ba sa tingin nyo yung nangyayari right sa Geely Philippines? Akala ko pwede pa magtiwala sa kanila. Sinasabi ko pa sa group na actually I really love Geely. If ever na ma-inlove ulit ako sa kotse nila, bibili naman ulit ako. Naintindihan ko naman na after sales yung problema. Pero this time guys, iba na yung problema guys eh. Yung mismong hierarchy positions na minsan internal na talaga ng Geely Philippines, not only Geely Makati. So yun lang guys, I hope you having a good night. Mag-update ako dito sa case na to since ganito na yung nangyayari. Don't worry, i-update ko kayo guys ha. Good night and God bless.